mas na-expose po sa labor union. So, more on, ano po rin ay about labor dispute po. Pero kami po ay maayos naman. Meron po kami friendly negotiation, so successful po. So, dati po ang aking mga tinuturo ay mga estudyante. So, yun po. At isa pa po, gusto ko rin pong share sa inyo ang Teresa Martires City Farmers Association po. Ay hindi lang po sa magsasaka kami nagbibigay ng karunungan o in-extend po namin sa school. Marami po akong mga sa school high station. Sa next week po nasa Indang po integrated senior high school, and then sa Dasmariñas po, tapos na, at saka sa Tresi po. So ngayon sa inyo, ang akin po mga seminar, basta po sa community, at saka sa mga school, sa senior, lahat po yan libre. Libre po. Minsan po, may mga uwi pa silang mga siblings. Minsan, pag kayong available po. So, ayun, simulan na po natin ang ating pag-aaral tungkol po dito sa ating hydroponics. So, ano-ano ba ang mga sangkap ng hydroponics? So, bakit po hydroponics? Ang hydroponics po ay isang tema ng pagtatanim na gamit po ang tubig. Wala po tayong lupa sa hydroponics. So, gagamit po tayo ng mga iba-ibang klase ng sangkap sa pag-hydroponics at ilang mga material na mabibili natin sa market. So, ang hydroponics po ay hindi organic kasi gumagamit po tayo ng solusyon. Sa hydroponics po, mas mabilis ang paglaki ng halaman at ang quality po ng ating mga halaman ay mas maganda po kung ito para po natin sa lupa. No? So, matutunan po natin kung paano natin itatanim yan, unti-unti. At ang sa kampo niyan ay nandiyan po ang kokopit. Dito po natin itatanim, styro cup, at saka po yung ating pong A&B solution. NPK po yan. Ito po ay solution na gagamitin natin mamaya. So, ayun. Sasabay din po natin ang pag-discuss po ng sa container po, paggamit po ang garden soil. So, meron po akong ilang sample po dito na pwede po nating tularan sa ating tahanan at naririto rin po ang material na pwede nating gawin. So, nandyan po ang vermicast, nandyan po ang rice hull at saka kokopit at ang ito po. Available po yan sa 168 pan po dito sa 13 sa napakababa pong halaga. So, sabi nila mahirap daw humanap dito. Sa online po madami. At saka po ang solusyon. So, start po tayo, no? Ang pag-ano po natin ay ito po ang seeding tray na gagamitin natin sa hydroponics. No? Kasi po, ang pakalaga po sa punlaan natin ay makakuha po tayo ng magandang seeds o tubo ng ating mga seedlings. So, itatanim po natin yan sa vermicast at saka po sa kokopit. Ito po ay 10 days lang. Simula po ng ating tinanim. So, malalaki na po siya kasi po marami pong nutrient ang nakukuha niya sa vermicast at saka po sa kokopit. Ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo magtatanim muna dito sa ating seedling tray. So, pwede po kayong magtanong habang ako ay magsasalita. Para kasi po, kung ano yung pwede nyong maitanong, ay masagot ko na rin kagad. Kasi pagka yung sa uli, ay baka, kung ako may nagsasalita, ay hindi ko naman masabi ang lahat ng dapat na masabi ko. So, pwede po kayo magtanong kagad. So, meron po tayong kokopit dito. So, simple-simple lang po ang ating gagawin pag pupunta ka. Ito
Organic lahat ang gamit natin, no? Vermicast, ang pag, ano po nito ay 50-50. 50% ng vermicast, 50% ng coco-peat. So, vermicast po. Ang vermicast po, tulad ng nasabi kanina, ito po ay, ano po to? Hindi po, ito ay ano ng bulati, African worm. Ano mami, isa 50 ano? Nung na-discuss po kanina, Kakapit, na 50. kumukuha siya ng Vermicast, 50. kukolekta ng mga dahon ng saging, paumanyo, yan po ang pagkain ng bulati. So ito po ay 100% organic fertilizer. Napakataas po ang nutrients dito. At ito po ay napakagandang sagkap po sa ating mga halaman. Tingnan nyo itong mga talong na to na 5 days lang. Kita nyo green and green ka. Vermicast, garden soil. At coco-peat po nakamix, 20% lang po ang ating garden soil. Yan po. Yan. Pagka po yan yung type nyo mamaya, pwede Akala ko yung